Mabilis lang kung tutuusin na mawala ang buhay ng isang tao dahil sa ito lang ay hiram natin sa Panginoon. Kaya't sulitin na natin ito habang tinatamasa pa natin ang maganda at masayang buhay na bigay sa atin. Ang kasong pag-uusapan natin ngayon ay ang kwento ng karumal-dumal na pagpaslang sa isang may bahay kasama ang kanyang bagong silang na sanggol. Natagpuan ang walang buhay na katawan ng mag-ina sa mismong kwarto ng bahay na kanilang tinirhan. At ang masakit pa, sariling padre de pamilya ang nakakita ng kalunos-lunos na sinapit ng mag-ina. Sino ang salarin sa walang awang pagpaslang at ano ang motibo nito? Sabay-sabay nating alamin sa pagpapatuloy ng kwento. Taong 2016, noong maging magkaibigan sina Jolina at Glimar, ang dalawa ay naging malapit sa isa't isa hanggang sa di tumagal ay naging magkasintahan ang mga ito. Naging masaya at maayos ang pagsasama ng dalawa habang sila ay magkasintahan. Si Jolina ay tubong Pangasinan at si Glimar naman ay tubong Valenzuela. Pareho namang nasa tamang edad ang dalawa. Kaya noong pagsapit ng taong 2017, nagdesisyon si Jolina na iwan na ang Pangasinan upang magtrabaho sa Valenzuela kung saan andoon si Glimar. Base sa nakalap na impormasyon, inaya ni Glimar si Jolina na doon na tumira sa kanila at silang dalawa ay magsama na. Hindi naman ito tinanggihan ni Jolina. Ayon kay Glimar, naging mas maganda at mas naging maayos ang kanilang pagsasama. At ilang buwan pa lamang ang lumipas ay nagkaroon na ng supling ang mga ito. Mas napuno ng pagmamahal ang relasyon at pagsasama nila Jolina at Glimar. Ayon kay Glimar, labis-labis raw ang kanilang tuwa noong unang beses na malaman nila ang kasarian ng kanilang anak at ito nga ay babae. Hindi maipaliwanag ni Glimar at Jolina ang saya noong sumapit na ang araw na lumabas na sa mundo ang isang maganda at malusog na babaeng sanggol sa sinapupunan ni Jolina at pinangalanan nila itong Ayesha Gli. Si Aye umano ang nagtanggal ng pagod ni Glimar sa umaga tuwing umaalis siya para magpunta sa trabaho at sa hapon pag-uwi ng tahanan dahil sinasalubong umano siya ng kanyang mag-ina. Hindi nagtatrabaho si Jolina dahil sa nais ni Glimar na matutukan nila ang kanilang anak. May mga panahon rin na naiinip ang dalaga sa kanilang bahay kung kaya't lumalabas ito upang makipagkwentuhan sa mga kaibigan o kapitbahay. August 11, taong 2018, araw ng Sabado, noong maagang umalis si Glimar sa kanilang tahanan. Binuhat umano niya ang kanyang anak at humalik rito bago umalis. Hindi alam ni Glimar na ang araw na palang iyon ang huling araw na mayayakap at mahahalikan niya ng buhay ang kanyang mag-ina na si Jolina at Aye. Pag-uwi ni Glimar galing sa trabaho ay ipinarada niya ang kanyang motor sa gilid ng bahay. Nagtaka siyang walang sumalubong sa kanya sa harap kung kaya dali-dali siyang pumasok sa loob. Pagbukas niya ng pinto o kanilang main door ay bumungad sa kanya ang nagkalat na dugo. Nanginginig si Glimar dahil naisip niya na baka nabagok ang kanyang minamahal na anak at sinugod ito sa ospital. Dahil sa katahimikan ay sinubukan pa ring hanapin ni Glimar ang kanyang mag-ina. Madilim ang loob ng bahay at walang sumasagot sa tuwing binibigkas niya ang pangalan ng dalawa. Hindi na mapakali ang padre de pamilyang si Glimar kung kaya't inakyat niya ang taas o kwarto nila upang hanapin si Jolina at ang anak nila. Pagbukas niya ng kanilang kwarto ay madilim ito. Tinawag niya ng paulit-ulit ang pangalan ng kanyang mag-ina, ngunit wala pa rin sumasagot ni isa sa kanila. Kaya nagdesisyon na siya na bumaba at magtanong sa labas kung nakita ba nila si Jolina at ang bata. Ayon sa napagtanungan ni Glimar ay nasa labas raw sila Jolina bandang alas 12 ng tanghali. Pero dahil lumabas at tumakbo ang anak nila na si Aye ay umalis na rin daw doon si Jolina upang sundan ang bata at umuwi na raw ang mga ito. Mula nung oras na iyon
ay hindi na nila nakita ang mag-ina. Dahil sa sobrang pag-aalala, umuwi muli si Glimar upang hanapin ang mag-ina sa kanilang tahanan. Base na rin sa utos ng kapitbahay na hanaping mabuti ang mga ito sa loob ng tahanan. Pag-uwi ni Glimar, dumiretso siya sa kanilang kwarto at pagbukas niya ng ilaw, tumambad sa kanya ang pinakamasakit na figurang maaari niyang makita sa buong buhay niya. Nakita niyang nakahandusay ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa na si Jolina at nasa ulunan nito ang kanilang anak na si Aye. Pilit ginigising ni Glimar ang asawa, ngunit wala na talaga itong pag-asa. Noong buhatin umano ng padre de pamilya ang kanyang anak, napasigaw na lang siya sa sakit na nadarama dahil nakita niyang nangingitim na rin ang labi ng kanyang mabuting anak. Doon na nagkagulo ang lahat ng nakapaligid sa kanilang tahanan at nalaman na lang ng walang awa ang mag-ina ni Glimar. Nagpunta ang Valenzuela Police na pinangungunahan ni Police Chief Inspector Jose Romero Hizon sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Pagdating ng mga ito, nagtanong-tanong sila sa mga kapitbahay kung ano nga ba ang nangyari at nakita nila ang isang umiiyak na babaeng kapitbahay, kung kaya't lumapit sila at tinanong ito kung bakit. Ang babaeng ito ay kinilalang si Mary Ann Dupilas, matalik na kaibigan ni Jolina. Ayon sa babaeng pinagtanungan ng pulis, nakokonsensya umano siya at hindi niya kayang itago ang kanyang nakita. Ayon sa report, alam ni Mary Ann kung sino ang salarin sa paglang sa mga biktima at hindi kayang dalhin ng konsensya ni Mary Ann na hindi sabihin kung sino ito. Ayon sa kanya, noong siya ay nagluluto, nakita niya ang kapatid niya na dumaan sa harapan na may hawak itong kutsilyo at puro dugo. Noong tinanong ng pulisya kung sino ang kapatid niya, agad niyang sinabi ang pangalan ni Loferian Tobillas. Matapos makalap ng pulisya ang impormasyon, ay agad na dinampot nila ang pangunahing sospek. Noong mga panahong iyon, ay nakikiusyoso pa umano ang sospek sa nangyaring krimen sa bahay nila Glimar at Jolina. Si Loferian Dupilas, 21 anyos na binata at panganay sa 4 na magkakapatid. Malinis umano ang record ng sospek sa pulisya, kaya nakakapagtaka na nagawa ito ng sospek. Papaano nagawa ni Loferian ang karumal-dumal na krimeng ito? Ayon sa source, noong nag-iinom raw ang sospek ay nag-take umano ito ng ipinagbabawal na gamot o shabu hanggang inabot ng umaga. Ang tanging gusto lang talaga ni Loferian ay nakawin ang tablet na nakita niya sa bahay nila Jolina noong August 11, 2018, bandang 1:00 ng tanghali. Pinag-iinteresahan umano ng sospek ang tablet na iyon dahil na rin siguro sa tama ng shabu. Ngunit sa kasamaang palad, noong nakuha na ni Loferian ang tablet ay saktong padaan naman ang mag-ina na sina Jolina at Aye. Noong nakita ni Loferian na nakita ni Jolina at Ayesha ang kanyang pagnanakaw, ay umuwi pa umano ang sospek, ngunit sa pag-uwi pala nilang ito ay may maitim na siyang binabala. Si Loferian ay kumuha ng punyal at pinasok muli ang bahay para hagilapin sila Ayesha at Jolina. Dahil siguro naisip ng sospek na baka magsumbong ito, pinuntahan ni Loferian si Jolina at Ayesha sa ikalawang palapag ng bahay sa kwarto at pinasak nito ng punyal sa katawan si Jolina. Bukod doon, naisipan rin ni Loferian na gagain pa ang kawawang si Jolina at habang ginagawa ang malaswa at karumal-dumal na panggasa kay Jolina, umiyak naman ang batang si Ayesha, kung kaya pinatsak ng punyal ni Loferian ng 3 beses ang walang muwang na batang babaeng si Ayesha. 68 stab wounds ang tinamo ni Jolina. Agad na binawian ng buhay ang mag-inang biktima dahil sa grabe ng tamang inabot ng mga ito sa walang pusong salarin na si Loferian. Matapos gawin ang krimen, nagawa pa nitong kaswal lang ang maglakad palabas ng bahay ng biktima na parang walang nangyari. Dahil sa lumabas sa investigasyon, agad na sinampahan ng patong-patong na kaso ang sospek dahil sa pag-asa, paglang at salang pagnanakaw.
Kasalukuyang nakapiit sa kulungan sa Valenzuela City ang suspect habang dinidinig ang patong-patong na kasong isinampa sa kanya, habang si Glimar ay pinipilit maging matatag at malakas para makarecover sa ginawa sa kanyang pamilya. Halo-halong galit at poot ang nararamdaman nito hanggang sa ngayon dahil sa 2 buhay na kinuha nito sa kanya. Naway magsilbing aral ito para sa inyo, ka-brotherhoods, lalong-lalo na sa mga babaeng manonood. Ang sinapit ng mga biktima ay maging daan sana upang labis ninyong maunawaan na laging mapangmatya at mapanghinala sa anumang sirkumstansya. Ingatan po nating lahat ang ating sarili dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang at matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, alam mo na ha. Kayo mga ka-brotherhoods, ano ang inyong saloobin sa kasong ito? Comment down below at ating pag-usapan. Sa mga gusto namang magpa-shoutout ay huwag mahiyang i-comment at iisa-isahin ko kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para updated kayo lagi sa ating mga susunod na videos. Salamat and God bless!